Okay guys, konting konting pagpapaliwanag patungkol sa aklat ng Daniel at sa aklat ng pahayag. Nang sa ganon, may idea kayo. Bakit ginanito yung setup ng Diyos dito sa aklat ni Daniel? Dito niya yun ipinagpatuloy sa aklat ng Revelation kay Juan. Ngayon, yung sinabi doon sa aklat ni Daniel, yung apat na halimaw na maghahari o apat na hayop na maghahari sa buong mundo. Ang mga ito sila. Ito yung Leon, Babylonian Empire. Tapos ito yung Persian Empire na pinamumunuan ni Kuan. Pinamumunuan ng dalawang hari. Ito naman yung Greece Empire. Yan. Ito yung kaharian ni Alexander the Great. Kung sa kambing yan, ito yan. Yung unang sungay. Pagkaputol ng sungay ng kambing sa gitna, pumalit yung apat na sungay. Ang kahulugan ng apat na sungay, ito yung general ni Alexander the Great. Yan. Ngayon, ito naman yung Roman Empire, di ba? Tama. Kasi yun yung nakalagay ba, may 10 sungay, di ba? Tapos sa pahayag guys, yung Roman Empire na nakalagay doon, ito yung pulang dragon. Di ba? Yan. Bakit hindi nilagay ng Diyos yung dragon? Yung pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay? At sa bawat sungay may corona? Dito sa aklat Daniel, bakit? Instead ito yung ilagay niya, ito na lang yung nilagay niya. Kasi pagkatapos ng imperyo nito, yung susunod na, inihagis kasi ito sa apoy. Ang susunod na imperyo, yun yung 1,000 years na paghaharian ng Panginoon. Dapat yung inilagay ng Diyos, di ba? Kasi ang katumbasan na nito, ito yung kambing at saka yung tupa. Katumbasan na nito, yung tupa at saka kambing. Pero bakit ito yung nilagay ng Diyos? Bakit? Yan yung gusto kong iparating sa inyo, pamunawaan nyo ba? Instead na ito yung ilagay ng Diyos, hindi niya inilagay yung pulang dragon. Doon niya yan inilagay doon sa pahayag. Revelation. Ang Roman Empire, sa aklat ng pahayag, ito yung pulang dragon. Yung halimaw na ginamit ng Diyos dito sa aklat ni Daniel, ito yung halimaw na ito, na may 10 sungay. Baka lang ipin yan. Yan. Ngayon, bakit ito yung nilagay ng Diyos sa aklat ng Daniel? Itong halimaw na ito. Kasi itong dragon na ito guys, pinagpatuloy yan sa Diyos doon sa aklat ng pahayag. Bakit yan pinagpatuloy? Doon. Kasi ito kasing halimaw na ito, yung mga bansa na nasasakupan niya, nagkadigmaan kasi yan dyan. Yan. Buo pa yung sungay niya yan dito sa aklat ni Daniel dati. Buo. Tapos, yung nagkadigmaan yung mga bansa dyan, yung World War II, yung Axis power at saka versus Allied power, grupo ni Hitler at saka grupo ng Britanya, naputol yung 3 sungay. Yan. May ibang larawan ako dyan, hindi ko yan isasali dito. Sa video na ito, bibigyan ko lang kayo ng idea. Bakit? Imbis ito yung ilagay ng Diyos dito sa aklat ni Daniel, yung pulang dragon, ito yung nilagay niya. Diba? Bakit hindi niya ito nilagay sa aklat ni Daniel? Kasi dito niya yan pinagpatuloy sa aklat ng pahayag. Nang sa ganon, maunawaan natin ng gusto, bakit sinasabi ko, yung mga halimaw na ito, yung mga bansa din ito, empire din ang mga bansang ito. Kasi bakit? Sabi doon, kasi ito yung Roman Empire sa aklat ng pahayag, diba? Sinabi doon, ang pulang dragon, ibinigay niya yung kapamalaan niya sa unang halimaw na lumabas dagat. Yan, ang katumbas ng halimaw na ito, yung may 7 ulo, at 10 sungay at may katawan ng leopardo at may paa ng uso. Ang katumbas ng halimaw na ito sa halimaw sa nakalagay sa aklat ng Daniel, yung pangapat na halimaw, ito yun. Ito yung 7 sungay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sungay yan. Tapos dito 7 ulo din. Yan yung ibig sabihin dyan. Ang 7 sungay na ito, ang katumbas niyan doon sa aklat ng pahayag, ito yung unang halimaw. Kaya sinabi ko, sigurado yan, imperyo to. Kasi itong Roman Empire, sinabi doon, di ba, yung itong pulang dragon, kalagay doon sa pahayag. Sinabi doon na binigay ng pulang dragon ng kanyang malawak na kapamahalaan doon sa unang halimaw. Kaya sinamba ng mga tao yung unang halimaw sapagkat sinamba ng mga tao yung panbak, yung pulang dragon, at sinamba rin nila yung unang halimaw na may 7 ulo. Yan, at sabi pa doon, sino yung makakalaban sa halimaw na ito? Bakit ito walang mga has na lumaban dito? Kasi ito yung nagmamayari ng sanksyon ba? Yan, kaya sabi ko din, yung British Empire, malakas yan. Kasi imperyo yan ba? Kasi yung Roman Empire nga, sabi nga doon, yung pulang dragon, binigay niya yung malawak na kapamalaan niya sa unang halimaw, di ba? O ibig sabihin, imperyo yan, binigay niya yung sa British Empire. Ngayon, sinabi doon sa aklat ng pahayag na isa sa mga ulo, may nasugatan. Hindi ko na yun isasali dito. May ibang kapaliwanagan tayo doon. Bakit na, actually, alam ko naman siguro, alam nyo na yan kasi nagawan ko naman yan ng video, di ba? Ngayon, yan na yun ha, yung katumbas ng 7 ulo,
Sa unang halimaw, ito yung pitong sungay. Sa halimaw na nakalagay sa aklat ni Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito sila ha. Tapos yung isa, ang katumbas nito, ito. Kasi nakalagay doon sa pahayag, binigyan ng karapatan ng pangalawang halimaw ang unang halimaw. Yan. Bakit? Kasi nag-alyansa itong tatlo. Alyansa kasi itong dalawa. Yan, dalawa na yan. Kaya binigyan siya ng kapamalaan nito. Ito kasi yung dahilan kung bakit naligtas ito ba mula sa yung bakit gumaling yung sugat niya sa mukha. Ito yung naging dahilan para hindi sa tuluyang mamatay. May ibang kapaliwanagan tayo dyan, pero actually nabigyan ko na yan ng kapaliwanagan. Ngayon, yan yung purpose ng Diyos. Bakit hindi ito yung nilagay doon sa aklat ng Daniel? Kasi doon niya yan pinagpatuloy sa aklat ng pahayag nang sa ganon, kumbaga maging lihim ba? Yan. Roman Empire ng dragon doon sa pahayag, di ba? Ibig sabihin, kung Roman Empire to, yung binigyan niya yung kapamalaan niya sa unang halimaw, British Empire to. Tapos, yung British Empire, nangingi ito ng tulong sa Amerika. Ibig sabihin, humingi ng tulong, mas malakas talaga yung Amerika. Ito yung American Empire, na higit na mas malakas sa lahat. Yung pinapaabot ng Diyos sa inyo guys, atin guys, pinapaabot niya sa explanation na ito, yung mga halimaw na nakalagay dyan sa pahayag, lalo na yung dragon at yung unang halimaw at pangalawang halimaw, mga bansa yan, mga bansa yan ha, namumuno sa buong daigdig. Kasi yung Roman Empire, malakas talaga to kasi Roman Empire, di ba? Talo niya yung Greece Empire eh. Ngayon, kung malakas siya, bakit niya binigay yung kapamalaan niya sa unang halimaw? Ibig sabihin, malakas to kaysa sa kanya. Kasi ito yung British Empire ba? Yan. Yung nagkadigmaan kasi yung, hindi ko na yan sasali, basta yun na yun ha. Pinapaabot ko, yan yung dahilan ng Diyos, bakit hindi niya yan inilagay doon sa aklat ng Daniel? Bakit ito yung nilagay niya, ang halimaw na ito, imbis ito? Kasi doon niya yan pinagpatuloy sa aklat ng pahayag. Nang sa ganon, makuha ninyo na ang mga halimaw ang dalawang halimaw na ito, mga imperyo din yan. Kasi alam natin guys, yung dragon, pulang dragon, Roman Empire to. Yan. Nakipag-alyansa na lang kasi yung Italy, di ba? Nandyan yung Vatican, di ba? Yan. Nakipag-alyansa na sila ba kasi natalo sila ba? Natalo sila ng World War II, kumbaga. Pero yung kapangyarihan ng pulang dragon ito na nanatili pa rin sa simbahan. Yan. At itong pitong sungay naman ito, ang evolution yan, ito yung unang halimaw. At ang sungay naman ito na nasa gitna ng ulo, ang evolution yan, ito yung American Empire. Yan yung hari-hari ngayon sa panahon natin. Walang mga ngahas na kumalaban sa dalawang to. Bakit? Una sa lahat, nuclear arm ang bansang ito. Bansa ito ha, nagre-representa talaga yan ng bansa. Hawak, higitin sa lahat. Ibig sabihin ng higit sa lahat yan, empire niya yan. Imperyo niya yan ba? Walang pumapalag sa kanya. Kung may mga bansang ayaw sumunod sa kanila, magtutulungan nila yan. Ito, gagamit ito ng sanction. Kung anong iutos nito, sa halimaw nito sa panahon natin ngayon, susunod yan. Kasi ito yung naging dahilan para masave ito. May ibang kapaliwanagan ako dyan. Bakit sinabi kong ito yung naging dahilan para masave ito mula sa pagkakasugat niya sa mukha na halos kamatay niya. Yan yung gusto ipaabot ng Diyos. Bakit itong dragon na ito hindi niya inilagay sa aklat ng Daniel? Dito niya inilagay sa aklat ng pahayag. Nang sa ganon, makuha niya yung punto na ang dalawang halimaw na ito, ang nire-representa nito, mga bansa din ito, na higit sa lahat. Yan. Ito yung kapanahunan natin. At ang tatlong din ito, masusunog ito. Kasi ito sila. Yan. Ang pitong sungay nito, yan. At ang isang sungay nito, yan. Ang ulo naman, yan. Pero nanatili na sa simbahan yung lakas niya, wala na sa gobyerno. Kaya nga sinabi doon, ibinigay ng pulang dragon yung kapamalaan niya, yung malawak na kapamalaan niya sa unang halimaw. Yan yung ibig sabihin dyan. Diba? So yun yung gusto kong sa inyo, klaruhin. At yan din yung gusto kong yung saglit na pagpapaliwanag. O bakit sinasabi kong ang mga halimaw na ito, mga bansa ito na higit sa lahat. Yan. Dahil dito. Yan yung klarong pagpapaliwanag. Yan yung gusto ipaabot ng Diyos. Bakit dito niya na lang ilagay sa aklat ng pahayag ang pulang dragon. Yan. Nang sa ganon, makuhaanan nyo ng clue. Kasi sabi, bakit sinabi ko makuhaanan nyo ng idea? Sabi doon sa aklat ng pahayag, ibinigay ng pulang dragon ang kanyang kapamalaan sa unang halimaw, di ba? Ibig sabihin, imperyo to. Bansa ito. Katulad din sa Greece Empire ba? Pito yung ulo dyan. 4 yung sungay. 4 yung sungay sa ulo ng kambing. Pagkamatay ni Alexander the Great, ang katumbas niya, nakaparis niyan dito sa halimaw na leopardo na may pakpak. Ito yung 4 na ulo. Yan. Yung Greece, hari, siya pa rin yung namumuno sa higit na siya yung namumuno sa lahat ng mga bansa dyan, yung Greece Empire. Pero ang namumuno dyan, nung pagkamatay na ni Alexander the Great, ito na yung 4 niyang general. Yan. Yan yung guys, yun yung kapaliwanagan ko. Bakit sa panahon natin ngayon, masusunog talaga yung Amerika. Yan. May iba kong gagawin na video. Actually, ginawan ko na to ng video ba.
Yan yung kinaklaro ko sa inyo, bakit dito nilagay ng Diyos yung pulang dragon. Ito yung pumatay sa Panginoon ba? Binigay niya dito sa unang halimaw. Kasi imperyo yung kanyan, yung mga halimaw, yung dalawang halimaw nito, mga bansa yan, yung imperyo yan, mga malalakas ang bansa na yan. Sunog man ito sa propesiya sa aklat ni Daniel, pang-apat na limaw, tinapon sa apoy dahil pagmamayabang ng sinasabi ng sungay na ito, ay tinapon ito sa apoy. Kung itatapon ito sa apoy, kasi yung pitong sungay, ito yung British Empire, at itong nasa gitnang sungay, may bibig, nagmamayabang laban sa Diyos, at may mata na sa tao, ito yung Amerika. Bakit masusunog yan? Yung bulaang propeta, nandyan yan sa Italy. Tapos yung Europe, nandyan yan sa Europa, mga kalyansan niya yan, grupo yan, kumpul-kumpul sila dyan. Tapos ito, bubumbahin, sunog nito kasi ito yung yan yung sinasabi ko sunog talagang, sunog yung tatlo na yan kasi ito sila, aklat ni Daniel, nakalagay doon, pang-apat na limaw, tinapon sa apoy. Yan na yun yung maikling pagpapaliwanag ko.